Malakas na rin ang ulan sa ilang lugar sa Isabela na isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 dahil kay Bagyong Nika. Para sa Update Live na magbabalita, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang panahon dyan? Cheryl, hanggang sa mga oras na ito, binagyo pa rin ng napakalakas na hangin at sinasabayan pa yan ng buhos ng ulan. In particular, dito sa area namin ngayon sa bayan ng Etsage, sa Isabela. Sa mga oras na ito, actually, mas mahina-hina na pero malakas pa rin eventually. Pero kaninang mula alas 8 hanggang alas 11 na umaga, doon talaga yung pinaka nagpatikim ng kagupit itong Bagyong Nika kung saan halos lahat ng mga puno talagang halos magtumbahan na, talagang matanggal na yung mga sanga at dahon nito. At the same time, may mga yero na rin na nililipad at ilang mga bahagi ng bahay na talaga naapektuhan nitong super lakas ng bagyo. Kasabay ng malakas na buhos na ulan, talagang sumisipol yung hangin na dala ng bagyo. Kanina ang sabi sa amin ng PDRRMO Isabela, magtatagal lamang itong bagyong ito na mga bandang mga at least hanggang lunchtime. Pero up until now, talagang malakas pa rin ang ulan dito sa bayan ng Etsage. At talagang kanina nung sinimula naming umabante na kahit konti, kapansin-pansin na yung mga nagtumba ang mga poste, mga bahagi ng punong nagkalat sa daan, dulot ng bagyo. Cheryl. Ano yung pinaka-apektadong lugar? Buong probinsya ba ng Isabela? Oo, buong probinsya ng Isabela ang talagang binabayo ngayon ng malakas na ulan at hangin, Cheryl, no? Pero pinaka-concern ng mga authorities dito, syempre, yung mga nasa coastal towns, no? Ito yung mga bayan ng Dinapige, Palanan, Makunapon, at saka Divilacan. Although marami na rin nagsilikas dun sa mga areas na iyon, almost 500 families or more than 1,200 individuals na yun. Concerning dito naman sa mga mainland na areas, itong sa Etsage at saka sa San Agustin, bahain kasi itong mga lugar na ito dahil sa mga umaako na ilog. Oras kasi na magtuloy-tuloy, itong buhos ng ulan, Cheryl, yun yung pinangangambahan nila na nadadami. No, yung tubig na may ipon din doon sa Cagayan River and other tributaries ng mga ilog patungo sa naturang Cagayan River na magpapabaha hindi lamang sa mga bayan at lungsod ng Cagayan kundi dito mismo sa Isabela. Kaya ito yung mga binabantayan din ng mga otoridad, oras na hindi pa rin titigil itong malakas na bagyong at ulan na dala ng Nika, Bagyong Nika, Cheryl. Mon, sabi mo yung mga coastal towns talaga ang binantayan. At tama ba lahat to in total ay nasa around 500 families ang kinailangang ilikas? May report ba ng any storm surge posibilidad? Oo, iyon ang mga binabantayan ngayon ng mga authorities, Cheryl, no? Yung possible storm surge dun sa coastal towns kung ano naman talagang minubuti na nilang ilikas. Yung nasa mahigit 5 na pamilya, kagabi pa lang or kahapon pa, nag-start na silang mag-evacuate ng mga families na naninirahan nga malapit sa dagat. Dito naman sa mainland, nagpapatupad na rin sila ng evacuation kanina dahil nga sa pinangangambahang malakas na ulan at hangin na nararanasan din until now, dulot nga ng bagyo. So wala pa tayong exact count, no, kung ilan na ba ang mga pinaka-nailikas ngayon at lumikas eventually dito sa probinsya ng Isabela. Pero naglabas na rin kasi ng utos ang DILG. Maalala natin ng mga nagdaang bagyo pa na halos forced evacuation pinapatupad sa mga tatamaang probinsya dulot nga ng mga mararanasang bagyo. Okay. May pinapatupad daw na liquor ban. So sa Ilagan City lang ba ito? At ano daw ang rason dito ng mga otoridad? Oo, in fairness, kapag nagkakaroon kasi ng wind signal dito sa buong Isabela, Cheryl, nagpapatupad na sila kagad yan. Una, yung liquor ban, kasabay din yan yung no sailing at no swimming. Bawal maglayag at bawal din kung magsilangoy sa mga ilog at mga dagat kapag may nakataas na anumang wind signal. No, yung liquor ban, hindi lang sa Ilagan City, kundi sa buong probinsya na Isabela, yan ay dahil kapag nagkakaroon kasi ng ganitong mga calamities, nahihirapan silang maglikas ng mga residente kung kinakailangan. At yung iba, kapag nakainom, ay talagang mas makukulit. No? Yun yung iniwasan nila na makadagdag pa sa disgrasya o panganib ng mga individual na mag-iinom sa ganitong panahon na masungit ang panahon. Cheryl. Kamusta ang kanilang resources? Kasi sunod-sunod na yung bagyong tumama dyan nga sa norte. Ano ba ang pinangangambahan ng mga otoridad dyan?
Nako, kanina narinig ko sa headlines, Cheryl, no, talagang isa sa mga concerns ng mga authorities dito sa hindi lang sa Isabela kundi sa Cagayan yung pinaka mga bundok nila na maaaring mangharang sa mga epekto ng bagyo saturated na dahil nga sa sunod-sunod na ulang nararanasan sa norte. So isa yun sa mga posibleng maging problema. Another concern is kapag hindi tumigil kasi yung ulan nga sa Isabela at Nueva Vizcaya, makakadagdag ito sa posibleng pag-apaw ng Cagayan River. At dahil dito sa ginagawang dike naman at iba't ibang mga hindi pa tapos na bypass roads, nag-iiba na yung mga pinagmumulan ngayon ng pagbaha sa lungsod naman ng Tuguegarao. Ang pangambanga ng Tuguegarao City, baka raw makaranas na ng tinatawag na typhoon fatigue. No? Ang mga kababayan doon nila na ilang beses na inililikas sa mga nakalipas na kalamidad. Pakinggan natin at panoorin itong pahayag ng mayor ng Tuguegarao City. Nagsabi ka na naman na, mas malakas itong ulan, mas malakas yung hangin. Medyo halos ayaw na nilang mag-preemptive evacuation kasi to their mind, first two wala eh. Diba? First two, we weren't affected that much. Pang-apat na ngayon. Kasi can you imagine, ibubuhatin mo lahat ng gamit mo, yung pala wala. Yan ang isa sa mga pangamba ngayon, Cheryl, ng mga authorities dito. Kung sakaling palilikasin ulit ng palilikasin ng mga residente, baka isipin nila, walang mangyayari dahil ngayon mga nakalipas na lumikas sila, hindi naman tumatama. Pero ngayon, talagang malakas na nararanasan na naman yung bagyo. Ang concern kasi after Marce, yung southern part naman ng Cagayan. Ito kasi Marce, tumama siya sa northern or sa mga coastal towns ng Cagayan. No, kung itong Nika, bukod sa Isabela, dadamay naman dito or matatamaan din daw yung southern part ng Cagayan, including itong Tuguegarao City kung saan nandun nakapalibot yung Cagayan River. Mahirap nito, Mon, sinasabi ng Pag-asa, may isa na namang sama ng panahon na binabantayan muli sila. Yun ang isang malaking problema, Cheryl, dahil ang sinasabi din dito ng mga otoridad, ng mga PDRR, mga nakakausap natin, both Isabela at Cagayan, yan ang mas malakas daw na tatama na naman sa kanilang mga probinsya na maaaring magbaha at magkaroon din ng mga landslides dito sa area. In terms of resources, itong Cagayan talagang aminado, masasaid na sila dahil posible daw maubos na yung kanilang calamity fund matapos mag-declare na sila ng state of calamity noon pang Bagyong Christine. Actually, hindi lang Bagyong Christine, Bagyong Julian pa, nakaranas na ng mga pag-ulan at epekto ng mga bagyo itong mga probinsya sa norte, partikular, itong Isabela at Cagayan. So, we just don't know kung paano ang pagtugon ng pamahalaan pa dito sa mga naturang probinsya, pero dito sa Isabela naman, ngayon sila pinaka-nakaranas ng matindi na pagbayo ng hangin at malakas na buhos ng ulan dulot nitong Bagyong Nika na hanggang sa mga oras na ito, Cheryl, hindi pa rin tumitigil itong malakas na ulang dala ng naturang bagyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.